Sa mundong ito, ang lahat ay may presyo. Magkano ang halaga ng iyong dangal? Dala ang pangarap na maisalba ang naghihingalong ina. Lumabas ng Maynila si Amara Jane Canlas o mas kilala sa kanilang baryo bilang si Neneng. Inosente, 17 taong gulang at walang ibang baon kundi ang tapang na pasukin ang anumang trabaho. Ngunit ang nakatadhana sa kanya ay hindi isang simpleng amo. Si Ivan Delgado ay isang 37 anyos na milyonaryo. Isang lalaking may taglay na kisig na nakakatunaw ngunit may puso na tila inukit sa yelo. Nabigo sa pag-ibig 10 taon ang nakakalipas. Ang tayong kilala na lamang ni Ivan ay ang kapangyarihan ng pera at ang pansamantalang aliw ng laman. Sa gitna ng desperasyon para sa 500,000 pisong pampaopera, isang madilim na kasunduan ang nabuo. Ililigtas ko ang nanay mo pero magiging akin ka. Hindi lang bilang katulong kundi bilang babae ko sa dilim. Walang nagawa si Amara kundi ang tumango. Ngunit sa bawat haplos ng heartless billionaire, isang kuryenteng hindi niya inaakala ang gumigising sa kanyang puso. At sa likod ng pagiging possessive at ruthlessly seloso ni Ivan, matatagpuan ni Amara ang isang sugatang kaluluwa na naghahanap ng hihilom sa kanya. Hanggang saan hahantong ang isang relasyong binili lamang ng pera? Paano lalaban ang isang secret wife kapag bumalik ang nakaraan at pilit silang winawasak ng batas at ng mabait na katotohanan? Ito ay isang kwento ng pagsasakripisyo, pag-aari at ng pag-ibig na nahanap sa gitna ng maling pagkakataon. Sabi nila ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, walang kinikilalang katayuan at walang limitasyon. Pero paano kung ang pag-ibig ay nagsimula sa isang madilim na kasunduan? Kilalanin si Amara Jane o mas kilala sa tawag na Neneng. Sa edad na 17, imbes na ballpen at papel ang hawak para sa pag-aaral, walis at basahan ang naging sandigan niya. Lumawas siya na Maynila hindi para maglakwat siya, kundi para isalba ang buhay ng kanyang ina. Isang inosenteng dalaga na itinapon sa gitna ng malupit na lungsod. At sa kabilang panig ng mundo, naroon si Ivan Delgado, isang 37 anyos na bilyonaryo, makapangyarihan, kinatatakutan at ang pusong dati nagmamahal, ngayon ay tila naging bato na sa lamig. Para sa kanya, lahat ng bagay sa mundo ay may presyo at kasama na doon ang dangal ng isang tao. Isang gabi, isang kontrata, isang kapalaran. 500,000 kapalit ng iyong pananatili sa tabi ko. Hindi bilang katulong kundi bilang pagmamayari ko. Sa gitna ng luhang dumadaloy sa pisngi ni Neneng, tinanggap niya ang hamon. Hindi niya alam sa likod ng pagiging ruthless at possessive ni Ivan ay isang lalaking naghihintay lang palang muling mabuhay ang puso. Halina't samahan niyo akong pakinggan na tunghayan na nakakakilig, nakakaiyak at mapusok na kwento ni na Ivan at Amara. Isang kwentong magpapatunay ang pag-ibig, gaano man kamali ang simula, ay laging may paraan para maging tama. Maingay, magulo, mapanghi, yan ang unang bumati kay Amara Jane Canlas o mas kilala sa kanilang baryo bilang Neneng, pagkababa pa lamang niya sa bus terminal sa Cubao. Hawak niya na mahigpit isang lumang maleta na tinalian pa ng straw para di bumukas at isang lukot na papel kung saan nakasulat ang address na binigay ng kanyang kumaring si Ising. Sa edad na 17, dapat sana'y naghahanda siya para sa kanyang graduation sa senior high school. Dapat sana'y nanganganap siya sa kurso na kolehiyo, ngunit ang realidad ng buhay ay mas matalas pa sa kainit ng kanyang ama sa bukid. Neneng, ang nanay mo, kailangan na siyang operahan? Ang boses ng kanyang tatay na puno ng hikbi ang paulit-ulit na tumutunog sa kanyang pandinig. 500,000 piso. Yun ang halagang kailangan para sa puso ng kanyang ina. Isang halagang di nila kikitain kahit magbenta pa sila ng 10 kalabaw at lahat ng kanilang palayan. Kaya eto siya, sa gitna na naglalakihang gusali, handang magpaalipan para sa dugong dumadaloy sa kanyang ina. Matapos ang dalawang sakay ng jeep at isang mahabang paglalakad sa loob na isang eksklusibong subdivision na parang ibang mundo kung iahambing sa kanilang probinsya, tumigil siya sa tapat na isang dambuhalang itim na gate. Sino yan? Tanong na isang security guard na may hawak na mahabang barel. Ako po si Amara Jane Canlas, yung bagong katulong na ipinasok ni Aling Ising. Nauutal niyang sagot. Pinagbuksan siya. Ang mansyong Delgado ay parang isang kastilyo ng mga vampira. Enggarande pero malamig. Bawat sulok kumikinang sa linis. Mula sa mga chandelier na parang mga diamanteng nakabitin hanggang sa mga tiles na pwede mong gamiting salamin. Dito ka muna, Neneng. Hintayin mong ating amo. Darating na si Don Ivan anumang oras. Sabi ni Aling Teresa, ang mayordoma.
Umupo si Neneng sa isang gilid ng kusina. Gutom siya, pagod at takot. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang panunilyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Isang mamahaling sports car. Bumukas ang pinto ng mansyon. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling suit na kulay itim. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brush back. Ang panga ay matigas at ang mga mata tila nakamamatay sa lamig. Ito si Ivan Delgado. Sabi ni Aling Ising matanda ng kanyang amo. Sa isip ni Neneng ang matanda, hukot na, ubanin at may tungkod. Ngunit ang lalaking nasa prime ng kanyang buhay. Sa edad na 37, ang bawat galaw ni Ivan puno ng otoridad. Maskulado ang kanyang katawan na bakas sa suot nitong polo. At ang mukha ay parang inukit na isang master sculptor. Yummy kung tatawagin ng mga taga Maynila, pero ang titig niya ay parang yelo. Sino siya? Tanong ni Ivan habang di man lang tinitingnan si Neneng. Binabasa ang ilang papeles sa kanyang kamay. Siya po ang bagong katulong doon, Ivan. Si Amara? Sagot ni Teresa. Tumigil si Ivan. Dahan-dahan niyang binaba ang papeles at tinitigan si Neneng mula ulo hanggang paa. Napalunok si Neneng. Pakiramdam niya hinuhubaran siya ng matatalas na matang iyon. Ilang taon ka na? Tanong ni Ivan. Ang boses nito ay baritono, malalim at nanginig ang buong pagkatao ni Neneng. 17 po, sir. Sagot niya habang nakayuko. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Ivan. Masyadong bata. Mukhang di pa marunong humawak ng balis. Sigurado ba kayong mapapakinabangan ko ang isang to? Nasaktan si Neneng. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing masipag siya, pero nanatili siyang tahimik. Kailangan niya ang trabahong to. Kahit anong panglalait, lulunukin niya. Tingnan natin, sabi ni Ivan bago tumalikod at umakyat sa hagdan. Siguraduhin mong hindi niya madudumihan ang bahay ko, Teresa. Ayoko ng kalat. Naiwang nakatayo si Neneng sa gitna ng marangyang hall. Ang kabanatang to ng kanyang buhay ay nagsimula na. Isang kabanata ng pagtitiis sa ilalim ng bubong na isang lalaking may pusong bato. Sa isang lungsod na walang awa sa mga tulad niyang dukha. Hindi niya alam ang matandang amo na kinatatakutan niya ang magiging dahilan ng kanyang pinakamatinding iyak at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Mabilis lumipas ang unang linggo ni Amara sa mansyon ng mga Delgado. Ang akala niyang simpleng paglilinis ay tila isang pagsasanay sa militar sa ilalim mapanuring tingin ni Aling Teresa. Lahat dapat kumikinang, lahat dapat nasa tamang anggulo, dahil kapag may isang butil ng alikabok na nakita si Don Ivan, ang buong bahay ay makakatikim ng kanyang nakakangilong katahimikan. Neneng, dalhin mo tong kape sa library, siguraduhin mong itim, walang asukal at mainit pa. Utos ni Aling Teresa habang abala sa pagluluto. Kinabahan si Amara. Iniiwasan niya hanggat maaari ang presensya ng kanyang amo. Sa tuwing nakikita niya to sa hapagkainan, tila ba humihinto ang pagdaloy ng hangin sa kanyang baga. Ivan Delgado was the definition of a lethal elegance. Sa edad na 37, ang bawat galaw niya ay puno ng kalkuladong kapangyarihan. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintong gawa sa mahogany. Pasok! Ang baritonong boses ni Ivan tumagos sa pinto. Pagpasok ni Amara, bumulaga sa kanya ang library na puno ng libo-libong libro. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa. Nakatanggal ang coat ni Ivan, nakatupi ang manggas ng kanyang puting polo hanggang siko na naglalantad sa kanyang maskuladong braso na may bakas ng mga ugat. Isang anyo na kahit sinong babae mapapatitig. Ito na po ang kape ninyo, sir. Mahinang sabi ni Amara. Nilapag niya ang tasa sa mesa, ngunit dahil sa panginginig ng kamay, bahagyang tumalsik ang kape sa isang dokumento. Agad na tumayo si Ivan. Ang kanyang tangkad ay lalong nagpaliit kay Amara. Careful, sigaw niya. Ang kanyang mga mata nag-aaboy sa galit. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kontratang ito? Patawad po, sir. Hindi ko po sinasadya. Naiiyak na sabi ni Amara. Agad niyang kinuha ang suot na apron para punasan ng mesa, ngunit sa taranta niya, mas lalo lang siyang naging malapit sa katawan ni Ivan. Napatigal si Ivan. Naaamoy niya ang bango ni Amara, isang amoy ng sabon at batang inosente. Malayo sa mga mamahaling pabango ng mga babae na karaniwang nakakasalamuhan niya sa club. Tiningnan niya ang mukha ng dalaga, namumula ang mga pisngi nito, mahahabang pilikmata na basa na ng luha at ang mga labi nanginginig sa takot. 17 ka pa lang, di ba? Biglang tanong ni Ivan.
Nawala ang galit sa boses niya, napalitan ng isang kakaibang tono na hindi maipaliwanag ni Amara. Opo, sir. Bakit ka narito sa Maynila? Bakit di ka nag-aaral? Yumuko si Amara. Kailangan po ng pera ng pamilya ko, sir. Ang nanay ko po ay may sakit sa puso. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ivan. Pag-ibig at pamilya. Palaging yan ang dahilan. Pero sa huli, pera pa rin ang papatakbo sa mundo, Amara. Tandaan mo yan. Binitawan ni Ivan ang braso ni Amara na di niya namalayan na hawakan pala niya. Umalis ka na. Ayoko nang makakita ng kalat sa mesa ko. Paglabas ni Amara, sapo-sapo niya ang kanyang dibdib. Bakit ganon? Bakit kahit matanda na to sa kanyang paningin, tila ba may kuryenteng dumadaloy sa kanyang balat tuwing malapit ang lalaki? Ngunit ang kilig na yon ay panandalian lamang. Pagdating niya sa kusina, naghihintay ang isang masamang balita. Tumatawag ang kanyang tatay mula sa probinsya. Neneng, ang nanay mo. Kinuha na ng mga doktor sa ICU. Kung di tayo makakabayad ng down payment bukas, ititigil nila ang mga gamot. Kailangan natin ng 50,000 agad, anak. Napaupo si Amara sa sahig ng marangyang kusina. 50,000? Isang linggo pa lang siya rito. Ang sahod niya kakarampot pa lamang. Wala siyang ibang mahihilingan kundi ang demonyong amo na may pusong bato. Sa gabing yon, habang ang buong mansyon ay tahimik na, nagpa siya si Amara. Kakatok siya sa kwarto ni Ivan Delgado, hindi para magdala ng kape, kundi para ibenta ang tanging bagay na meron siya. Ang gabi ay tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintana ng mansyon. Ganoon din ang pintig ng puso ni Amara Jane. Hawak niya ang kanyang cellphone na luma. Ang huling mensahe ng kanyang tatay ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang ina. Kailangan niya ng pera, ngayon din. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila humihingi ng tawad sa kanyang mga paa. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ni Ivan. Huminga siya ng malalim, pinalis ng luha sa kanyang mga pisngi at kumatok. Tok, tok, tok. Pasok. Ang malamig na tinig ni Ivan ang sumagot. Pagbukas ni Amara ng pinto, nakita niya si Ivan na nakaupo sa gilid ng kanyang dambuhalang kama. Nakasuot na lamang to ng dark silk pajama pants, hubad ang itaas na bahagi ng katawan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, bakas ang perpektong kubog ng kanyang dibdib at abs. Isang katawang tila hindi tumatanda, bagkos lalong nagiging yummy at mapanganib sa paningin. Napatigil si Ivan nang makitang dalaga. Amara, anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Sir Ivan, lumapit si Amara. Ang mga kamay nanginginig sa gilid ng kanyang kupas na duster. Kailangan ko po ng tulong ninyo? Tiningnan siya ni Ivan, mula sa kanyang magulo at basang buhok hanggang sa kanyang mga paang nakayapak. Tungkol ba ito sa nanay mo? Tumango si Amara, humihikbi na. Kailangan po ng 50,000 ngayon para sa down payment sa ospital. Wala na po ako ibang malalapitan, sir. Parang awa nyo na, gagawin ko pong lahat. Pagtatrabahuan ko po ng maraming taon, wag nyo lang po akong tatanggihan. Tumayo si Ivan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bango ng lalaki, amoy mamahaling alak at tabako na humahalo sa amoy ng ulan. Hinawakan ni Ivan ang baba ni Amara at inangat to upang magtagpo ang kanilang mga mata. Gagawin mo ang lahat? Ulit ni Ivan. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng pagnanasa at pait ng nakaraan. Amara, alam mo bang hinihingi mo? Ang pera hindi binibigay ng libre sa mundong to. Alam ko po. Bulong ni Amara. Hindi ko kailangan ng dagdag na katulong, Amara. Marami na ako niyan. Sabi ni Ivan habang ang hindalaki, dahan-dahang hinahaplos ang labi ng dalaga. Pero kailangan ko na isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang bagay na kukuha sa atensyon ko mula sa nakakabalo na mundong to. Lalong lumapit si Ivan. Ramdam ni Amara ang init ng hininga nito sa kanyang noo. 50,000 para sa gabing ito. At kung gusto mong matapos ang buong operasyon ng nanay mo, kailangan mo maging akin, hindi lang bilang katulong kundi bilang babae ko. Isang lihim na kasunduan sa pagitan nating dalawa. Napapikit si Amara. Ang kanyang pagkababae, ang kanyang dangal, yon ang hinihingi ng matandang Don. Ngunit sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ng kanyang inang naghihingalo. Papayag po ako. Halos di marinig na sagot ni Amara. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Ivan. Matalinong bata, pero tandaan mo, Amara Jane, sa sandaling tanggapin mo ang pera ko, pag-aari na kita. Walang atrasan, walang iyakan.
Binuhat ni Ivan si Amara at nilapag sa malambot na kama. Doon, sa gitna ng karangyaan at desperasyon, nagsimulang mabura ang distansya ng kanilang mga mundo. Si Amara, na 17 taon pa lamang ay napabagsak sa isang mundong hindi niya inaakala. Ang mundo ni Ivan Delgado, ang lalaking nabigo sa pag-ibig at ngayon naghahanap ng pampalubag loob sa bisig na isang inosenteng dalaga. Diyon ang simula ng kanilang lihim na ugnayan, isang kasunduan na puno ng luha. Ngunit sa bawat haplos ni Ivan, may kakaibang kuryente na gumigising sa puso ni Amara na hindi niya maipaliwanag. Nagising si Amara na masakit ang buong katawan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kortina ng silid ni Ivan ay tila nanunumbat sa kanya. Sa tabi, wala na ang kanyang amo, ngunit ang bakas ng pabango nito sa unan ay sapat na para maalala lahat ng nangyari kagabi. Ang inosenteng neneng na lumuwas ng Maynila ay wala na. Ang kapalit ng buhay ng kanyang ina ay ang kanyang sariling pagkatao. Bumukas ang pinto at niluwa nito si Ivan. Nakasuot na ito ng kanyang pang-opisina, mukhang sariwa at tila walang bakas ng pagod, kahit na nga ba madaling araw na silang natulog. May dala siyang isang envelope. Narito ang 50,000. Pinadala ko na rin ang balanse sa ospital ng nanay mo sa probinsya. Bayad na ang operasyon niya. Diretsong sabi ni Ivan. Nilapag niya ang envelope sa bedside table. Hindi makatingin si Amara. Salamat po, Sir Ivan. Pagtatama ng lalaki. Lumapit to at naupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang buhok. 1 kilo sa dapat sanay nakakakilig, ngunit para kay Amara, tila pagmamarka ng teritoryo. Hindi na kita tatawaging neneng. Masyadong pambata. Mula ngayon, ikaw si Amara Jane. At tandaan mo ang usapan natin. Sa paningin ng iba, katulong ka pa rin. Pero kapag pumasok ako sa mansyong to, ako lang ang dapat mong pagsilbihan? Opo, Ivan? Bulong niya. Lumabas si Ivan para pumasok sa trabaho at naiwan si Amara ng may mabigat na dibdib. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ng mapanuring tingin ni Aling Tersa. Bakit ka galing sa itaas, Amara? At bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ng Mayrодoma. Naglinis ng po ako sa kwarto ni Don Ivan, Aling Tersa. Pagsasinungaling niya, habang pilit na inaayos ang kwelyo ng kanyang duster para itago ang bakas na iniwan ni Ivan sa kanyang leeg. Ngunit hindi tanga si Aling Tersa. Alam nito ang reputasyon ni Ivan Delgado. Isang lalaking matapos mabigo sa pag-ibig 10 taon ng nakakaraan ay naging mailap at mapusok. Sa buong maghapon, naging mekanikal ang galaw ni Amara. Nilinis niya bawat sulok ng mansyon, ngunit sa bawat pagod, ang mukha ni Ivan ang naaalala niya. Ang kanyang matandang amo, na 37 anyos na, ay tila may kapangyarihang pasunurin siya sa isang tingin lang. Gabi na nang bumalik si Ivan, lasing to at mukhang may pinagdaraanan. Agad siyang sinalubong ni Amara para kunin ang kanyang bag at coat. Amara, ungol ni Ivan. Bigla nitong hinila ang dalaga sa isang madilim na sulok ng hallway. Bakit ang bango mo? Bakit kahit anong gawin ko sa opisina, ikaw ang naiisip ko? Lasing lang po kayo, sabi ni Amara, pero ang puso niya tumatalon sa kaba. Hindi ako lasing. Uhaw ako? Sagot ni Ivan bago siya muling sinakop ng isang halik na puno ng pagnanasa at tila may halong galit. Galit sa mundo, galit sa nakaraan, at galit dahil unti-unti siyang nagiging alipin ng isang 17 anyos na katulong. Sa gabing yon, naramdaman ni Amara ang selos ni Ivan. Nang malaman nitong may naghatid kay Amara ng isang batang driver ng kumpanya mula sa palengke kanina, nagdilim ang paningin ng Don. Ayokong makikipag-usap ka sa ibang lalaki na iintindihan mo, bulong ni Ivan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bewang. Binili kita, Amara. Akin ka lang? Naiyak si Amara. Masakit ang mga salita ni Ivan, pero may bahagi sa puso niya ang nanginginig sa kakaibang sensasyon. Ito na ba ang sinasabi nilang mafia style na pagmamahal? O isa lang siyang laruan sa kamay ng isang heartless billionaire? Ang mga sumunod na araw ay naging parang isang mabulaklak, ngunit matinik na panaginip para kay Amara Jane. Sa ilalim ng liwanag ng araw, siya ang masunuring katulong na tahimik na nagpupunas ng mga mamahaling muebles. Ngunit sa ilalim ng kadiliman ng gabi, siya ang lihim na sandigan ng isang Ivan Delgado. Ang lalaking punong-puno ng puot sa mundo, pero tila uhaw sa init ng kanyang yakap. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Amara sa garden, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng gate. Ito ay si Junjun, ang anak na isa sa mga hardinero ng kapitbahay.
Bata pa si Junjun, marahil nasa 19 na taon, at palaging nakangiti kay Amara. Neneng, pinabibigay ni tatay, sariwang mangga mula sa probinsya? Sigaw ni Junjun habang iniabot ang isang supot sa pagitan ng mga rehas ng gate. Salamat Junjun, ang bait mo naman. Nakangiti ang sagot ni Amara. Sa sandaling yon, nalimutan niya ang kanyang mga problema. Nagtawanan sila ng sandali. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay, bukid na pareho nilang kinagisnan. Di nila alam sa itaas ng palapag, sa likod ng salaming bintana ng kanyang opisina, nakatayo si Ivan. Nakahawak sa isang baso ng whiskey. Ang panga ay matigas at ang mga mata tila naglalabas ng kuryente sa galit. Pagpasok ni Amara sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang malamig na katahimikan. Ngunit bago pa siya makarating sa kusina, biglang may humablot sa kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa library. Aray! Ivan, nasasaktan ako! Sigaw ni Amara. Padahas siyang sinandal ni Ivan sa pinto ng library. Ang mukha ng Don pulang-pula sa galit. Sino yon? Sinong lalaking yon na nagpapatawa sa'yo sa labas? Si Junjun lang yon, Ivan. Anak siya ng hardinero sa kabila. Nagbigay lang ng mangga. I don't care if he gave you the whole world. Bulyaw ni Ivan, sabay santok sa pinto sa tabi ng ulo ni Amara. Napapikit ang dalaga sa takot. Sinabi ko sa'yo, akin ka lang, di ba? Sa akin ka lang dapat nakatingin. Sa akin ka lang dapat ngumingiti. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Katulong mo lang naman ako eh. Sagot ni Amara. Ang mga luhay nagsisimulang pumatak. Binili mo ang katawan ko para sa gamot ng nanay ko, pero hindi mo binili ang kaluluwa ko? Tumawa ng mapait si Ivan. Isang tawang puno ng sakit. You're right. I bought you. And as your owner, I forbid you from seeing that boy again. O baka naman gusto mong bawiin kong lahat ng perang binigay ko sa pamilya mo. Napakagulgol si Amara. Napakasama mo. Bakit ka ba naging ganyan? Dahil ba iniwan ka ng babaeng mahal mo kaya mo ako ginaganito? Natigilan si Ivan. Ang tanong na yon ay parang isang balisong na itinusok sa kanyang dibdib. 10 taon nang nakakaraan, iniwan siya ng kanyang pakakasalan para sa isang mas mayamang lalaki at mula noon naging ruthless na siya. Hindi na siya naniniwala sa pag-ibig, tanging sa pag-aari lamang. Dahan-dahang lumambot ang hawak ni Ivan sa braso ni Amara, pero ang kanyang titig ay nanatiling possessive. Hinila niya ang dalaga at niyakap ng mahigpit, isang yakap na tila humihingi ng tulong. Huwag mong gagawin sa akin to, Amara. Huwag kang tumingin sa iba. Bulong ni Ivan sa kanyang leeg. Dahil kapag nakikita kitang masaya sa piling ng iba, pakiramdam ko muli akong pinapatay. Doon, naramdaman ni Amara ang kahinaan ni Ivan. Sa likod ng pagiging heartless billionaire at pagiging seloso ay isang lalaking durog ang puso. Sa halip itulak ito, dahan-dahang tinaas ni Amara ang kanyang kamay. Hinaplos ang likod ni Ivan. Hindi ako aalis, Ivan. Nandito lang ako. Bulong ni Amara habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mamahaling polo ng Don. Ngunit ang katahimikang yon ay parandalian lamang dahil sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan na nakaparada. Sa loob nito ay isang babaeng nakasuot ng sunglasses, si Beatrice, ang babaeng sumira sa puso ni Ivan noon at ngayon nagbabalik para bawiin lahat ng kinuha sa kanya. Ang bawat halik ni Ivan pagkatapos ng kanilang pagtatalo sa library ay tila may halong pagsisisi, ngunit di pa rin nawawala ang bagsik ng kanyang pag-aari. Para kay Amara, unti-unti nang nagiging malabo ang hangganan ng utang na loob at nararamdaman niya para sa kanyang amo. Kinabukasan, habang abala si Amara sa pag-ayos ng mga bulaklak sa engrandeng florera sa sala, bumukas ang malaking pinto ng mansyon nang di man lang kumakatok ang nasa labas. Isang babaeng tila galing sa pahina ng isang fashion magazine ang pumasok. Nakasuot to ng pulang dress na hapit sa katawan. May suot na diamanteng alahas at ang bawat takbang ng kanyang stilettos ay tila nagmamarka ng otoridad. Sino ka? Maanghang na tanong ng babae habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ng dumi. Ako po si Amara, katulong po rito, sagot ni Amara. Pilit pinatatatag ang boses kahit na nga ba nangangatalang kanyang mga tuhod. Katulong? O isa sa mga aliwan ni Ivan? Tumawa ang babae, isang tawang puno ng pangungutya. I'm Beatrice. I'm sure Ivan told you about me or maybe not. Baka masyado siyang abala sa paggamit sa'yo para makalimot. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara.
Ito ang babaeng dahilan kung bakit naging bato ang puso ni Ivan. Ito ang babaeng iniwan ng Don pero ngayon ay mukhang nakabalik na. Sakto namang bababa si Ivan mula sa kanyang opisina. Natigilan siya sa huling baitang ng hagdan nang makita ang bisita. Beatrice, anong ginagawa mo rito? Ivan, darling. Lumapit si Beatrice at walang pakundangan humalik sa pisngi ni Ivan. Nabalitaan ko ang nangyari sa business mo. I'm here to help at siguro para na rin ayusin ang kung anumang naiwan nating dalawa. Tumingin si Ivan kay Amara. Nakita niya ang sakit at selos sa mata ng dalaga. Ngunit sa halip na itaboy si Beatrice, nanatiling matigas ang mukha ni Ivan. Amara, ipagtimpla mo kami ng tsaa. Sa garden kami mag-uusap, utos ni Ivan. Ang kanyang boses naging malamig muli. Tila ba bumalik ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Amara. Sa garden, habang inihahanda ni Amara ang tsaa, narinig niya ang tawanan ng dalawa. Nakita niya kung paanong hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Ivan. Ang kamay na kagabi lamang ay humahaplos sa kanyang mukha. Alam mo, Ivan, hindi bagay sa iyong kumuha ng batang katulong. Masyadong inosente. You need a woman who can handle your fire, not a child who cry at your feet. Rinig ni Amara na sabi ni Beatrice. Hindi kumibo si Ivan, ngunit hindi niya tinatanggal ang kamay ni Beatrice. Doon naramdaman ni Amara ang matinding kirot. Hindi lang pala pera ang kayang ibigay ni Ivan, kaya rin itong bumalik sa dati nitong pag-ibig sa isang iglap. Sa loob ng kusina, habang nakatalikod sa kanila, pumatak ang mga luha ni Amara sa tasa ng tsaa. Bakit ako nasasaktan? Tanong ni Amara sa sarili. Katulong lamang ako, biniyaran niya lamang ako. Ngunit ang puso ay hindi marunong na magbilang ng pera. Ang puso ay marunong lang magmahal at sa pagkakataong ito alam ni Amara, talo na siya. Nang matapos ang pag-uusap, umalis si Beatrice nang may matagumpay ng ngiti. Pumasok si Ivan sa loob, hinarap si Amara na kasalukuyang nagliligpit ng mga gamit. Huwag kang makikinig sa sasabihin niya, Amara, sabi ni Ivan. Sinusubukan na hawakan ang balikat ng dalaga. Iniwas ni Amara ang kanyang katawan. Bakit po, sir? Totoo naman ang sinabi niya, di ba? Isang bata lang ako na ginagamit ninyo para makalimot. Ngayong nandito na siya, baka hindi niyo na ako kailangan. Amara, sigaw ni Ivan. Hinila siya nito paharap sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Bakit hindi? Binili niyo ako, di ba? Ngayong may bago na kayong investment, pwede niyo na akong ibalik sa probinsya. Hagulhol ni Amara. Sa gitna ng sigawan, biglang binuhat ni Ivan si Amara at isinandal sa pader. Isang halik na puno ng galit at pagnanasa ang isinalubong niya rito. Isang halik na tila ba nagsasabi na kahit anong mangyari, hindi niya ito pakakawalan. Hindi ka aalis. Bulong ni Ivan sa pagitan ng kanyang mga hininga. Beatrice is the past. You are my addiction now, Amara Jane, and I don't give up my addictions. Ang halik ni Ivan ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Amara. Sa halip, to'y isang tila paalala na siya'y bihag na isang lalaking hindi pa ganap na malaya sa kanyang nakaraan. Sa bawat pagpikit ni Amara, ang mapang-aping ngiti ni Beatrice ang kanyang nakikita. Kinabukasan habang nasa opisina si Ivan, muling nabulabog ang katahimikan ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Beatrice ang dumating kundi isang malaking truck ng mga kagamitan. Ano po ito? Tanong ni Amara kay Aling Teresa habang pinapanood ang mga tauhan na nagpapasok ng mga mamahaling painting at bagong mebles. Utos si Don Ivan. Seryosong sagot ni Aling Teresa. Sabi niya, kailangan baguhin ang ayos ng mansyon. Ayaw na raw niyang makakita ng kahit anong bagay na magpapaalala sa nakaraan. Naramdaman ni Amara ang bahagyang pag-asa. Ginagawa ba ito ni Ivan para sa kanya? Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na napalitan ng pait nang makita niya ang isang dambuhalang painting na dinala sa sala. Larawan ni Ivan at Beatrice nung kabataan nila na nakuha nila mula sa bodega. Sunugin niyo na. Isang baritonong boses ang umalingaw. Nandun na pala si Ivan, kakarating lamang mula sa opisina. Ang kanyang mga mata ay madilim habang nakatingin sa painting. Ivan? Bulong ni Amara habang papalapit sa kanya. Hindi siya tinignan ni Ivan. Teresa, siguraduhin mong walang matitira. Lahat ng dinala ni Beatrice dito doon, itapon. Hinarap ni Ivan si Amara. Hinina niya to sa gitna ng sala sa harap ng mga trabahador at ni Aling Teresa.
Mula ngayon, Amara, ikaw ang pipili ng mga kortina, ikaw ang pipili ng mga bulaklak. Ang mansong ito ang magiging ayon sa gusto mo? Pero Ivan, katulong lang ako dito. Hindi na ngayon, putol ni Ivan. You are my woman. At kung kailangan burahin ko ang buong mundo para hindi ka umiyak, gagawin ko. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na salitang ito, isang malaking dagok ang dumating. Isang tawag mula sa ospital sa probinsya ang natanggap ni Amara. Neneng, ang nanay mo, biglang bumagsak ang presyon. Kailangan na isa pang emergency procedure. Pero sabi ng ospital, kailangan daw ng pirma ng asawa o malapit na kamag-anak na nasa legal na edad. Hikbi ng kanyang tatay sa kabilang linya. Doon napagtanto ni Amara ang masakit na katotohanan. Siya ay 17 taon pa lamang. Wala siyang legal na kapangyarihan para sa mga ganitong desisyon at ang kanyang tatay ay hirap din sa Maynila. Ivan, kailangan kong umuwi. Hagulhol ni Amara habang nakaluhod sa harap ng Don. Ang nanay ko, kailangan niya ako? Nagdilim ang mukha ni Ivan. Ang kanyang pagiging possessive ay muling namayani. Hindi ka aalis. Magpapadala ko ng magagaling na doktor doon. Pero hindi ka aalis sa tabi ko? Ivan, pakiusap. Nanay ko yun. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin, Amara? Malamig na sabi ni Ivan. Binigay ko ang pera. Binigay ko ang lahat. Ang kapalit noon ay ang pananatili mo dito. Kung aalis ka, ititigil ko ang lahat ng suporta sa ospital? Parang gumuho ang lahat kay Amara. Ito ang tunay na mukha ng lalaking sinimulan na niyang mahalin. Isang heartless billionaire na gagamitin ng kapangyarihan para lamang hindi maiwan muli. Napakasama mo, bulong ni Amara habang ang mga luha ay walang tigil na sa pag-agos. Akala ko nagbago ka na, pero mas malala ka pa sa nakaraan mo? Tumalikod si Ivan. Tinago ang sakit sa kanyang mga mata. Gusto mo akong maging masama? Fine, magiging masama na ako. Huwag mo lang akong iwan tulad ng ginawa niya. Naiwan si Amara sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga bagong kagamitan na para sa kanya ay tila mga rehas sa isang gintong hawla. Dito niya naramdaman ang pinakamasakit na uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na nakakasakal at ang pag-ibig na may kapalit na kalayaan. Ang mansyon ay binalot na isang nakabibiging katahimikan matapos ang sagutan ni Ivan at Amara. Hindi kumakain si Amara. Nananatili lang siya sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Nakatingin sa kisame, iniisip ang ina sa probinsya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako ng mansyon, hindi rin mapakali si Ivan. Nilaklak niya ang baso ng whiskey habang nakatingin sa kawalan. Alam niya naging malupit siya, ngunit ang takot na mawala si Amara ay mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Isang katok ang gumising sa diwa ni Ivan. Akala niya si Amara, ngunit si Aling Teresa ang pumasok. May hawak na isang lumang sulat. Don Ivan, nahanap ko to sa ilalim ng cabinet na ipinatatapon ninyo. Sulat to ni Beatrice, 10 taon nang nakakalipas. Wika ng matanda. Binuksan ni Ivan ang sulat nang may nanginginig na kamay. Sa loob noon ay ang katotohanang matagal nang tinago sa kanya. Hindi siya iniwan ni Beatrice dahil sa ibang lalaki. Iniwan siya nito dahil binayaran to ng sarili niyang ama upang lumayo, kapalit ng pagliligtas sa kumpanya ng mga delgado na nooy nalulubog sa utang. Napaupo si Ivan. Ang lahat ng galit niya sa mundo, ang pagiging heartless niya at ang pagtrato niya sa mga babae bilang pinibili lang ay base sa isang malaking pagkakamali. Agad siyang tumayo at nagtungo sa kwarto ni Amara. Hindi na siya pumasok. Dinatnan niya ang dalagang nakabaluktot sa kama. Mugto ang mga mata. Amara, bulong ni Ivan. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Umalis ka na, Ivan. Nakuha mo ng gusto mo, di ba? Bilanggo mo na ako. Walang buhay na sabi ni Amara. Sa halip na sumagot ng may otoridad, biglang niyakap ni Ivan si Amara ng paitaas. Isang yakap na puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Amara Jane. Patawarin mo isang matandang hangal na katulad ko. Nagulat si Amara sa pagbabago ng tono nito. Naramdaman niya ang basa sa kanyang balikat. Umiiyak ang Don. Nagpadala na ako ng private plane, sabi ni Ivan sa pagitan ng hikbe. Susunduin natin ang nanay at tatay mo. Dito sila magpapagaling sa Maynila sa pinakamagandang ospital. At hindi dahil binili kita, kundi dahil hindi ko kayang makita ka nasasaktan. Ivan? Hindi makapaniwalang tumingin si Amara sa kanya. Mali ako, Amara.
Akala ko ang pag-ibig ay parang negosyo na may kontrata, pero tinuruan mo kong makaramdam muli. Mula ngayon, wala nang kasunduan. Malaya ka na. Ibig sabihin, pinapaalis mo na ako? Tanong ni Amara. Sa hindi may paliwanag na dahilan nasaktan siya sa ideya na aalis na siya. Hinawakan ni Ivan ang kanyang mga pisngi. Malaya kang umalis, pero nakikiusap ako manatili ka, hindi bilang katulong, kundi bilang babaeng mahal ko. Hihintayin kita, Amara. Hihintayin kong maging handa ka, kahit abutin pa na ilang taon. Sa sandaling iyon, ang heartless billionaire ay naging isang ordinaryong lalaki lamang na naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sa labas ng mansyon, hindi pa tapos si Beatrice. Nalaman ito ang tungkol sa sulat at natatakot to na mawala ang pagkakataong makuhang yaman ni Ivan. Isang masamang plano ang nabubuo sa isipan nito. Isang planong gagamit sa murang edad ni Amara para ipakulong si Ivan. Dumating ang pamilya ni Amara sa Maynila, lula na isang ambulansya na ipinadala ni Ivan. Agad dinala ng kanyang ina sa isang world-class na pasilidad sa Makati. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pagtitiis, nayakap ni Amara ang kanyang ama. Neneng, ang swerte mo sa amo mo. Napakabait ni Sir Ivan. Pasasalamat ng kanyang tatay habang nakatingin sa marangyang kwarto ng ospital. Napangiti ng mapait si Amara. Kung alam lang ng kanyang ama ang naging kapalit ng lahat ng ito. Ngunit tinitigan niya si Ivan na nooy abala sa pakikipag-usap sa mga espesyalista. Wala na rito ang bakas ng malupit na don. Ang nakikita niya ay isang lalaking pagod, ngunit tapat ang pagnanais na makatulong. Sabalit sa gitna ng panilang daliang katahimikan, isang malakas na kalabog ng pinto ang gumulantang sa kanila. Pumasok si Beatrice, kasama ng dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ivan Delgado, sigaw ni Beatrice. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. I'm doing this for your own good. You've lost your mind over this girl? Napatayo si Ivan. Agad niyang hinarangan si Amara. Beatrice, anong kaguluhan to? Lumabas ka. Kaguluhan? No, Ivan, it's justice. Ngumisi si Beatrice at tumingin sa mga pulis. Official officer, yan ang batang sinasabi ko. 17 taon pa lang siya at si Ivan ginagamit niyang yaman niya para pagsamantalahan ng pagiging minor na edad ng bata kapalit ng pambayad sa ospital. That's statutory rape and human trafficking, isn't it? Nalamig ang buong katawan ni Amara. Tumingin ang kanyang tatay sa kanya, litong-lito. Neneng, anong sinasabi ng babaeng to? Wala siyang ginagawang masama, officer. Sigaw ni Amara, pilit na pumupunta sa harap. Pinayagan ko. Ginusto ko. Wag, Amara. Pigil ni Ivan. Hinahawakan niya ang kamay ng dalaga na mahigpit. Beatrice, alam ko galit ka, pero wag mo nang idamay ang bata. Oh, hindi ko siya idadamay, Ivan. Ikaw lang ang mabubulok sa kulungan, sagot ni Beatrice. I have the CCTV footage of her entering your room at night. I have the bank transfers, all the evidence of your transaction. Naging tensyonado ang buong silid. Alam ni Ivan, sa mata ng batas, kahit pa sabihing consensual ang nangyari, ay si Amara ay minor de edad pa rin. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang kalayaan ay nanganganib. Sumama na po kayo sa amin, Sir Delgado, para sa investigasyon? Sabi ng isang pulis at bago pa man siya posasan, lumapit na si Ivan kay Amara. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pagnanasa kundi ng wagas na pag-ibig. Huwag kang matatakot. Aalagaan ka ni Tersa at ang nanay mo, itutuloy ang operasyon kahit paanong mangyari sa akin. Ivan, huwag kang sumama, hagulgol ni Amara. I love you, Amara Jane. Kahit ngayon ko lang to sasabihin, totoo ito. At handa akong pagbayaran lahat ng pagkakamali ko, basta ligtas ka. Bulong ni Ivan, bago siya tuluyang inakay ng mga pulis palabas. Naiwang wasak ang puso ni Amara sa gitna ng ospital. Ang kanyang tatay napaupo sa sahig, hindi makapaniwala sa narinig. Si Beatrice naman lumapit kay Amara, bumulong ng may kamandag. Now, little girl, let us see how you survive without your billionaire protector. Ito ang pinakamababang dulo ng kanilang kwento. Isang pag-ibig na nagsimula sa maling paraan at ngayon sinusubok na ng batas at ng mapait na katotohanan. Ang mansong Delgado na dati puno ng presensya ni Ivan ay tila naging isang malaking kabaong para kay Amara. Wala na ang malamig na tinig ng Don, wala na ang possessive na mga yakap.
Ang tayong natira ay mga alaala ng kanilang mga gabi at ang nakabibinging katahimikan ng bawat silid. Sa loob ng selda, hindi iniisip ni Ivan ang kanyang sarili. Ang tanging tinatanong niya sa kanyang abogado ay ang kalagayan ni Amara at ang kalusugan ng ina nito. Don Ivan, kailangan nating idiin na wala kang kinalaman sa bata o kaya itanggi ang lahat. Payo ng kanyang abogado. Hindi ako magsisinungaling, sagot ni Ivan. Kasalanan ko. Ginamit ko ang kahinaan niya. Handa akong tanggapin ang parusa. Huwag niyo lang hahayaang madami ang pangalan ni Amara sa eskandalong ito. Samantala, sa mansyon, 3 linggo nang nakakalipas mula nang arestuhin si Ivan. Isang umaga habang naglilinis si Amara, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang amoy ng nilulutong sinangag ni Aling Teresa na dati paborito niya ay tila naging amoy ng bulok na bagay sa kanyang ilong. Tumakbo siya sa banyo at do'y nagsuka ng walang tigil. Amara, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Teresa habang hinahaplos ang kanyang likod. Namumula ka. Ilang araw mo nang hindi nagagalaw ang pagkain mo. Opo, Aling Teresa. Siguro po pagod lang to at puyat sa pag-isip kay Ivan. Sagot ni Amara, ngunit may hinala na si Aling Teresa. Kinabukasan, lihim na bumili ang matanda ng isang pregnancy test kit. Gamitin mo to anak para sa kapanatagan ng loob natin. Nanginginig ang mga kamay ni Amara nang pumasok siya sa banyo. Pagkalipas ng ilang minuto, halos mabitawan niya ang maliit na stick. 2 guhit na pula. Buntis siya. Sa edad na 17, nagdadalang tao siya sa anak na isang lalaki na nasa kulungan ng dahil sa kanya. Ano pong gagawin ko, Aling Teresa? Hagulhol ni Amara habang nakayakap sa mayordoma. Lalong magagalit ang batas kay Ivan kapag nalaman nilang nabuntis niya ako. Baka habang buhay na siyang hindi makakalabas. Kailangan natin maging matatag, Amara. Ang batang yan ay bunga ng isang pagkakamali na nauwi sa pag-ibig, sabi ni Aling Teresa, at doon nagbagong ihip ng hangin. Ang mahiyain at takot na si Neneng tila naglaho. Pinalitan ito ng isang Amara Jane na handang makipaglaban. Nagtungo siya sa opisina ni Beatrice nang walang pasabi. Oh, the little maid is here, pambubungad ni Beatrice habang humihigop ng wine. Anong kailangan mo? Pera? Wala na si Ivan para bigyan ka. Hindi pera ang kailangan ko, Beatrice. Matapang nasabi ni Amara. Tinapon niya ang pregnancy test sa mesa ng babae. Buntis ako. At kung itutuloy mo ang kaso laban kay Ivan, sisiguraduhin ko, malalaman ng buong mundo na ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ni Ivan noon. Hawak ko ang sulat na nahanap ni Aling Teresa, ang sulat kung saan nakasaad ang pagtanggap mo ng pera mula sa tatay ni Ivan para iwan siya. Namilog ang mga mata ni Beatrice. You wouldn't dare. Subukan mo ko. Wala na akong pakialam sa dangal ko, Beatrice. Pero hindi ko rin hahayaan na lumaking walang ama ang anak ko dahil sa kasakiman mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Amara ang takot sa mata ng kanyang kaaway. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas ng opisina, naramdaman ni Amara ang pagkirot ng kanyang tiyan. Ang tensyon ay unti-unti nang kumukuha ng lakas sa kanyang katawan. Hindi natatakot si Beatrice sa banta ni Amara. Sa halip, mas lalo pang nag-apoy ang galit nito. Akala mo ba, maniniwala sila sa isang katulong na tulad mo? Isang batang nahulog sa bitag, sa banta ng isang mayamang lalaki? You are nothing but a gold digger in the eyes of the public, Amara Jane. Pag-uwi ni Amara sa mansyon, dinatnan niya ang kanyang tatay na seryosong naghihintay sa sala. Nalaman na nito ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbubuntis mula kay Aling Teresa. Neneng, anak, ano nangyari sa iyo? Tanong ng kanyang ama na may halong pait at awa. Lumuwas ka rito para iligtas ang nanay mo, pero bakit parang sarili mo naman ang winasak mo? Tay, mahal ko po si Ivan, hikbi ni Amara. Hindi niya ho ako pinilit. Nung una ho, oo, kasunduan lang, pero nagbago pong lahat. Hindi itong buhay na gusto ko para sa iyo, matigas na sabi ng kanyang ama. Bata ka pa, marami ka pang pangarap. Ngayong wala si Ivan, dadalhin kita pabalik sa probinsya. Hindi ka ligtas dito. Ang pamilya ni Ivan, ang mga kaaway niya, gagamitin ka lamang nila. Noong gabing yon, habang mahimbing ang tulog ng kanyang tatay, nag-empake si Amara.
Alam niyang tamang kanyang ama, pero di siya po pwedeng bumalik sa probinsya na parang isang talunan. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang anak nila ni Ivan mula sa ingay ng media at sa lupet ni Beatrice. Iniwan niyang lahat ng alahas at mamahaling damit na ibinigay ni Ivan. Sinuot niya ang lumang duster at kinuha ang kupas na maleta. Isang liham na iniwan niya sa ibabaw ng una ni Ivan, sa silid na naging saksi ng kanilang mga gabi. Ivan, patawanin mo ko kung kailangan ko mang lumayo. Kaya gawin ko to para sa anak natin. Ayokong lumaki siya sa gitna ng skandalong to. Ayokong magamit ang pagkatao ko para lalo kang maidiin sa kulungan. Magpapakalayo-layo muna ako. Huwag mo akong hanapin hanggat di pa tayo parehong handa sa bagsik ng mundo. Mahal na mahal kita. Sa gitna ng madilim na gabi, tumakas si Amara. Sumakay siya sa bus patungo sa isang malayong lalawigan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan siya ay hindi isang secret wife o isang katulong, kundi isang ina na handang magsakripisyo. Samantala, sa loob ng kulungan, tila nararamdaman ni Ivan ang pag-alis ni Amara. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kaba ay hindi may paliwanag. Nang mabalitaan niya kinabukasan na nawawala ang dalaga, nagwala ang Don. Hanapin niyo siya. Gamitin niyo lahat ng koneksyon ko. Sigaw ni Ivan sa kanyang abogado. Kahit maubos pa ang lahat ng yaman ko, mahanap niyo lamang si Amara Jane. Lumipas ang mga buwan. Ang kaso laban kay Ivan ay unti-unting humina dahil sa kawalan ng complainant at sa tulong ng mga ebidensyang nakalap laban sa pananakot ni Beatrice. Ngunit ang kalayaang matagal niyang hiningi ay tila wala ring silbi kung wala sa piling niya ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, isang dalagang tahimik na naglalakad sa buhanginan habang haplos ang kanyang malaking tiyan. Si Amara Jane, mas matapang, mas maganda, at handa nang harapin ang bukas kahit mag-isa. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mahabang bangungot para kay Alvan Delgado. Matapos mapatunayan ng kanyang mga abogado na walang basihan ng mga akusasyon ni Beatrice dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at sa pag-amin ng ilang saksing binayaran sila, sa wakas, nakamit ni Ivan ang kanyang kalayaan. Ngunit ang paglabas niya sa kulungan ay hindi naging matamis. Ang mansyon na dati kumikinang sa karangyaan ay tila isang abandonadong kuweba na walang buhay. Sa bawat sulok ang anino ni Amara Jane ang kanyang nakikita, ang kanyang tawa, ang kanyang pag-iyak, at ang amoy ng inosenteng sabon na palaging naiiwan sa kanyang silid. Don Ivan, may balita na po ang ating mga tauhan, bungad ni Aling Tersa isang umaga. May isang babaeng nakita sa isang liblib na barangay sa Quezon. Nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan sa tabing dagat. Ayon sa deskripsyon, siya po si Amara. Di na nag-aksaya ng panahon si Ivan. Mismo siyang nagmaneho patungo sa Quezon, binabagta sa mga bakubakong daan at ang makitid na eskinita ng kabukiran. Wala siyang pakialam kung maputikan ang kanyang mamahaling sapatos o kung mabunggo ang kanyang luxury car. Isa lang nasa isip niya, ang mabawi ang babaeng bumuhay sa kanyang patay na puso. Narating niya ang maliit na dampa na nakaharap sa dagat. Doon, nakita niya ang isang dalagang nakasuot ng maluwag na duster. Nakatalikod habang nagtutupi ng labada. Ang kanyang buhok mahaba na at ang kanyang bawat galaw ay mas mabagal kaysa noon. Amara, tawag ni Ivan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumingon ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Amara Jane na makita ang lalaking gabi-gabi niyang napapanaginipan. Ngunit ang mas ikinagulantang ni Ivan ay ang malaking umbok sa tiyan ni Amara. Ivan? Bulong ni Amara. Nabitawan niya ang hawak na damit. Humakbang si Ivan papalapit. Ngunit tumigil siya na makita ang takot sa mga mata ng dalaga. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Hindi kita kinaladkad pabalik. Naparito ako dahil hindi ako makahinga nung wala ka. Napahawak si Amara sa kanyang tiyan. Bakit ka pa narito? Malaya ka na, di ba? Yan naman ang gusto ko ang mailigtas ka. Anong silbi ng laya kung nakakulong naman ang puso ko sa alaala mo? Lumuhod si Ivan sa harap ni Amara. Sa mismong buhanginan, di alintana ang kanyang marangyang suot. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang pinatong sa kanyang pisngi. Amara, patawarin mo ko. Nalaman kong lahat. Nalaman kong tungkol sa bata. Bakit di mo sinabi? Bakit mo hinarap ang lahat ng mag-isa? Dahil bata pa ako sa paning nila, Ivan. Dahil ayokong maging pabigat sa'yo. Hagulgol ni Amara.
Hinila ni Ivan si Amara sa isang mahigpit na yakap. Hinding-hindi ka naging pabigat. Ikaw ang nagdikta sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Amara, hindi na akong doon na nakilala mo. Ako na lang si Ivan, ang lalaking gustong maging ama ng anak mo at maging asawa mo. Sa ilalim ng dapit hapon, sa gitna ng tunog ng mga alon, muling nagtagpo ang kanilang dalawang pusong pinaghiwalay ng pagkakataon. Pero sa kabila ng tamis ng kanilang pagtatagpo, alam ni Amara na hindi pa tapos ang lahat. May mga tao pa rin tutol sa kanilang relasyon dahil sa agwat ng kanilang edad at katayuan. Handa ka na bang bumalik, Amara? Tanong ni Ivan habang hinahaplos ang malaking tiyan ng dalaga. Babalik ako, Ivan, pero hindi na bilang iyong katulong. Matapang na sagot ni Amara. Tama ka, ngumiti si Ivan, isang ngiting puno ng pag-asa. Babalik ka bilang reyna ng buhay ko. Ang pagbabalik ni Amara sa Maynila ay hindi naging madali. Bagamat protektado siya sa loob ng mansyon ni Ivan, ang presyon ng publiko at ang banta ni Beatrice ay parang mga buwaya na naghihintay sa dilim. 9 na buwan na ang tiyan ni Amara at anumang oras ay nakahanda na siyang isilang ang bunga ng kanilang pag-ibig. Isang gabi, habang nasa isang mahalagang board meeting si Ivan para bawiin ang kontrol ng kanyang kumpanya, isang hindi inaasahang bisita ang nakalusot sa security ng mansyon. Gamit ang dating koneksyon at peking ID ng isang medical personnel, nakapasok si Beatrice. Dinatnan niya si Amara sa garden, nagpapahinga. You really thought you won, didn't you? Ang boses ni Beatrice ay parang lason sa hangin. Napatayo si Amara, hawak ang kanyang tiyan. Beatrice, paano ka nakapasok dito? Umalis ka kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Tumawag ka. Ngumisi si Beatrice habang may nilalabas na isang syringe mula sa kanyang bag. Bago sila dumating, sisiguraduhin kong wala ng Delgado air na lalabas sa sinapupunan mo. Kung di mapupunta sa akin si Ivan at ang yaman niya, wala ring makikinabang. Sa takot at gulat, naramdaman ni Amara ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang kanyang panubigan biglang pumutok. Aray! Ivan! Go ahead, scream. Walang makakarinig sa'yo. Lumapit si Beatrice nang may masamang balak. Ngunit bago pa man niya maitulok ang syringe, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka. Si Aling Teresa. Hindi mo na uulitin ang ginawa mo noon, Beatrice. Umalis ka rito bago kita mapatay. Sigaw ng matanda habang may hawak na kutsilyo mula sa kusina. Sa taranta, mabilis na tumakas si Beatrice, ngunit hindi siya nakalayo dahil hinarang na siya ng mga bodyguard na kakarating lang kasama ni Ivan. Amara! Sigaw ni Ivan. Agad dinaluhan ng panghihina ng dalaga. Dinala na si Beatrice sa presinto. Hinding-hindi na siya makakalapit pa sa atin. Ivan, ang baby! Lalabas na siya? Hirap na sabi ni Amara. Namutla siya at pawis na pawis. Agad silang nagtungo sa ospital. Sa loob ng delivery room, naging masela ng sitwasyon. Dahil sa stress at sa murang edad ni Amara, nahirapan siyang ilabas ang sanggol. Bumaba ang kanyang heartbeat at ang mga monitor nagsimulang tumunog ng nakakataranta. Sir, we need to perform an emergency C-section. She's losing too much blood, sabi ng doktor kay Ivan. Napalhod si Ivan sa labas ng operasyon. Sa unang pagkakataon, nanalangin ng heartless billionaire. Panginoon, kunin niyo ng lahat sa akin. Ang yaman ko, ang kumpanya ko, wag lang si Amara at ang anak namin. Lumipas ang 2 oras na tila ba walang katapusan. Hanggang marinig ni Ivan ang isang manipis, ngunit malakas na iyak. Bumukas ang pinto, lumabas ang doktor, nakangiti. Congratulations, Mr. Delgado. It's a healthy baby boy and your wife, she's a fighter. Ligtas na siya? Napaiyak si Ivan sa sobrang iyak. Na makapasok siya sa recovery room, nakita niya si Amara na maputla pa rin pero may ngiti sa mga labi habang kargang isang maliit na sanggol na kamukhang kamukha niya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Bulong ni Amara. Savior, sagot ni Ivan habang hinahalikan ng noo ng mag-ina. Savior Delgado, ang simbolo ng ating bagong simula. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, may isang huling sorpresa si Ivan para kay Amara. Isang sorpresa na magaganap sa pagtapak niya sa kanyang 18 kaarawan. Mabilis tumipas sa mga buwan matapos ang pagsilang kay Baby Savior. Ang mansong Delgado na dati balot ng malamig at madilim na aura ay napuno na ngayon ng tunay na halakhak ng isang sanggol at ang himig ng mga uyayin ni Amara Jane.
Habang papalapit sa ika-18 kaarawan ni Amara, naging abala ang buong mansyon. Ngunit si Ivan ay tila ba may kakaibang kinikilos. Madalas siyang wala sa bahay, laging may kausap sa telepono na tila may itinatago. Aling Teresa, napapansin niyo ba si Ivan? Parang iniiwasan niya ako nitong mga nakarang araw. Malungkot na tanong ni Amara habang pinapatulog ang anak. Hayaan mo na muna ang Don, Amara. Marahil marami lang inaasikaso sa kumpanya. Sagot ng matanda na may nakakalokong ngiti. Dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Sa halip na isang marangyang party, isang simpleng puting gown lamang ang iniwan ni Ivan sa kanyang kama na may kasamang card. Magbihis ka, Amara Jane. May susunduin tayong mahalaga. Lula ng isang yate, dinala ni Ivan si Amara sa isang pribadong isla na pagmamayari nito. Pagbaba nila sa pampang, bumalaga sa kanyang isang engrandeng garden setup. Naroon ang kanyang tatay, ang kanyang inang ganap na nang magaling mula sa operasyon, at si Aling Teresa. Maligayang kaarawan, Amara, bulong ni Ivan. Ngunit hindi lamang yon ang sorpresa. Nilabas ni Ivan ang isang makapal na folder. Ngayong legal na edad ka na, Amara Jane Canlas, nais kong ibigay sa ito. Binuksan ni Amara ang folder. Naglalaman to ng mga dokumento ng pagmamayari ng isang foundation para sa mga batang gustong mag-aral pero walang kakayahan. Ang Amara Jane Educational Foundation at higit sa lahat ang kanyang sariling enrollment papers sa isang prestiyosong universidad para ituloy ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ivan, para saan ito? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Amara. Gusto kong tuparin mo ang mga pangarap mo na naunlot ng dahil sa akin. Hindi ka lang magiging asawa ko. Gusto ko na maging sarili mong tao ka, Amara. Isang babae na may pinag-aralan at tinitingala. Sagot ni Ivan. Lumuhod si Ivan sa gitna ng buhanginan sa harap ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang isang diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng buwan. Amara Jane Canlas, sa loob ng mahabang panahon, hinintay ko ang sandaling ito. Alam ko na nagsimula tayo sa maling paraan. Ginamit ko ang pera para makuha ka pero ngayon, ginagamit ko ang puso ko para hilingin ang natitirang bahagi ng buhay mo. Will you marry me? Will you be the official Mrs. Ivan Delgado? Di na nakapagsalita pa si Amara. Ang tanging sagot niya ay ang mahigpit na yakap at ang paulit-ulit na pagtango habang dumadaloy ang luha ng kagalakan. Oo, Ivan. Oo. Sa gabing yon ang dating katulong at ang matandang Don ay naging pantay sa mata ng pag-ibig. Wala nang anino ng nakaraan, wala nang mga rehas ng kasunduan. Ang tanging nandoon ay pangako na isang bukas na puno ng pag-asa. Isang marangyang kasalan sa katedral ang naganap. Nakasuot si Amara na isang disenyo ng tanyag na couturier, habang si Ivan ay hindi maalis ang titig sa kanyang asawa. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bisig ng mahal mo. Si Beatrice, tuluyan nang nabulok sa kulungan dahil sa mga kaso ng pananakot at pagtatangkang pumatay. 5 taon ang lumipas. Nakatayo si Amara sa harap ng isang klase. Hawak ang kanyang diploma at nagtuturo na ng sarili nilang paaralan. Sa labas ng bintana nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan si Ivan. Karga ang kanilang 5 taong gulang na si Xavier at ang isa pang sanggol na babae na kamukha ni Amara. Dada, is mommy done yet? Tunong ni Xavier. Malapit na anak. Hintayin natin ang ating Reyna. Sagot ni Ivan nang may ngiti. Nang lumabas si Amara, agad siyang sinalubong ng halik ni Ivan. Isang halik na nagsasabing kahit ilang bagyo pang dumating, mananatili silang magkasama. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa edad ng tao. Ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay, marunong magsakripisyo. 5 taon nang nakakalipas, mula nang ang dating neneng ay naging Mrs. Amara Jane Delgado. Ngayong gabi, ang mansyon ay hindi natahimik at malamig. Punong-puno ito ng tawanan dahil pinagdiriwang nila ang ika-5 anibersaryo ng kanilang kasal. Ivan, dahan-dahan naman sa pag-inom, biro ni Amara habang papalapit sa kanyang asawa na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malawak na hardin. Si Ivan na ngayon 42 anyos na ay lalong naging kagalang-galang. Ang kaunting uban sa gilid ng kanyang buhok ay tila lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging yummy at misteryoso.
Lumingon siya at agad nang umiti. Isang ngiti na kay Amara lamang niya ay pinapakita. I am just reminiscing, love, bulong ni Ivan. Hinilan niya si Amara sa kanyang bewang. Naalala ko nung unang gabi mo rito. Takot na takot ka sa akin. Hindi mo man lang ako magawang tingnan sa mga mata. Natawa si Amara at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ivan. Sino ba naman ang hindi matatakot? Napakasungit mo noon at yung titing mo. Parang gusto mo kong ipakulong sa library. I was a broken man back then. Pag-amin ni Ivan habang inahaplos ang buhok ng asawa. Akala ko, ang pera ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. I thought I could buy happiness but it turns out the best things in life are given freely, like your love. Biglang lumabas mula sa loob ng mansyon ang 5 taong gulang na si Xavier. Karga ang kanyang maliit na kapatid na si Ivana. Daddy, Mommy! Xavier wants to dance too? Pinatugtog ni Ivan ang isang malambot na tugtugin sa kanyang cellphone. Binuhat niya si Xavier habang si Amara naman karga si baby Ivana. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsayaw ang pamilyang Delgado. Salamat, Ivan, bulong ni Amara sa gitna ng sayaw. Salamat sa pagtupad sa mga pangarap ko, hindi lang bilang asawa mo kundi bilang isang babaeng may sariling paninindigan. Hinalikan ni Ivan ang noo ni Amara. No, Amara, salamat sa'yo. Dahil kung hindi ka lumuwas ng Maynila para maging katulong ko, malamang hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa isang buhay na walang kulay. Nang mapagod ang mga bata at makatulog na sa sofa, naiwan ang dalawa sa gitna ng sala. Nilabas ni Ivan ang isang maliit na box, isang regalo. Ano to? Tanong ni Amara. Pagbukas niya, tumambad ang isang susi. Ito ang susi sa bagong gusali ng iyong foundation. Pinangalan ko sa nanay mo. I want you to continue helping girls like you who once thought their dreams were impossible. Napayakap si Amara kay Ivan ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Ivan Delgado. Mahal na mahal din kita, Amara Jane. Higit pa sa lahat ng bilyon ko sa mundo. At sa gabing yon napatunay nila ng isang kwentong nagsimula sa desperasyon at isang maling kasunduan ay po pwedeng magtapos sa isang wagas at walang hanggang pag-ibig. Narito ang mga mahalagang aral at mga mensaheng iniwan ng kwento ni Ivan at Amara para sa inyo. Ang pag-ibig ay walang pinipiling katayuan. Pinakita sa kwento na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung gaano kakayaman o kadukha. Ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa pag-unawa sa sugat ng isa't isa. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Si Ivan ay bilanggo ng kanyang nakaraan. Nung pinatawad niya ang sarili at ang mga taong nakasakit sa kanya, doon lamang siya tunay na naging malaya para magmahal muli. Sakripisyo ng isang anak. Ang katatagan ni Amara na harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang ina ay isang paalala ng dakilang pagmamahal ng isang anak. Ngunit tinuro din ng kwento na sa kabila ng sakripisyo, dapat wag nating kalimutan ang sarili nating halaga. Ang maling simula ay pupwedeng itama. Hindi naging maganda ang simula ng kanilang relasyon, transactional. Ngunit dahil sa pagsisisi at pagbabago ni Ivan, napatunayan nilang pupwedeng itama ang pagkakamali basta't tapat ang layunin. Edukasyon at pangarap. Sa huli, binigyang diin ang pag-aasawa ay hindi dulo ng pangarap. Mahalaga na ang bawat babae tulad ni Amara ay may sariling pagkakakilanlan at tinapos na pag-aaral. Mensahe para sa mga tagapakinig. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay ni Ivan at Amara. Ang kwentong to ay higit pa sa isang romance. Ito ay isang paalala na sa gitna ng dilim at magulong mundo ng Maynila, may mga pusong handang maging liwanag para sa isa't isa. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na hindi tayo tinutukoy ng ating mga pagkakamali sa nakaraan. Si Ivan ay naging heartless dahil sa sakit at si Amara ay naging desperada dahil sa kahirapan. Ngunit pinili nila na maging mabuting tao para sa isa't isa. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung pakiramdam ninyo nakakulong kayo sa isang kasunduan o sitwasyon na tila walang labasan. Laging may pagkakataon para sa bagong simula. Gaya ni Amara, maging matapang kayo. Gaya ni Ivan, matutong magpakumbaba at magmahal ng totoo. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod nating kwento ng pag-ibig. Laging tandaan, ang pinakamagandang investment sa mundo ay hindi pera, kundi ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.